Ang bahaging ito ng dagat, ang kasalukuyan nating pinakamagandang opsyon na mahahanap. Kalmado ang tubig, malawak ang lugar, maiiwasan ang mabababaw na parte at mga bato, at maaliwalas ang dagat na walang hamon. Napakalinaw ng paningin. Ito na ang ating landing spot. Noomi, sigurado ka bang kaya mo? Sigurado ako. Mama, magtiwala ka lang sa akin. Magsisimula na. Huwag kang matakot. Naiintindihan ni Mama. Noomi, ikaw ang inaasahan upang maiuwi ang lahat. Opisyal ng simulan. Ang proseso ng water landing. Mama, makinig ka sa utos ko. Ibaba ang throttle sa 3.5. A-adjust ang wing angle sa 17 degrees. Panatilihin ang descent rate. Kontrolin ang bilis sa 280. Opisyal ng simulan ang emergency landing. J6,654 ito ang tour. Sumagot kung naririnig. Ito ang tour. Sumagot kung naririnig. Hindi pa rin ba makontak? Sinubukan na ang lahat ng channel. Commander Ju, masyadong malakas ang interference ng bagyo. Tuluyan na tayong nawala ng koneksyon sa G6,654. Patuloy na subukang kumontak. J6,654 sumagot kung natanggap. Sumagot kung naririnig. Ito ang tour, sumagot kung naririnig. Kailangan nilang panatilihin ang altitude. Kundi, mali. May kakaibang galaw ang A6,654. Mabilis na bumababa ang altitude. Altitude 8,500. 8,000. 7,005. Bumababa pa rin. Hindi pwede masyadong mabilis. Dagat ang nasa ibaba. J6,654. Anong nangyayari? J6,654. Ano ba talagang balak nyo? Dagat ang nasa ibaba. Gusto ba nilang paliparin ang eroplano? Papunta sa dagat. Balak ba nila tayong isama sa pagpapakamatay? Katapusan na natin to. Himatay na ang kapitan. Ang mag-inang iyon. Balak ba nila tayong ipadala lahat sa langit? Hindi pwede. Hindi tayo pwedeng maupo na lang at maghintay mamatay. Makinig kayo sa akin. Galing lang ako sa cockpit. Baliw na ang mga tao sa loob. Gusto nilang paliparin ang eroplano. Papunta sa dagat. Ano? Pinaglalaruan nila ang buhay nating lahat. Gusto nila tayong isama sa hukay. Tama. Kung hindi tayo magsasama-sama para lumaban, kamatayan lang ang bagsak natin. Hindi maganda kapag nagkagulo ang mga pasahero. Malalang maapektuhan ang balanse ng eroplano at ang operasyon natin. Ang tanging sansa mabuhay ay mababawasan ng bumalik muna tayo sa mga upuan. Siguradong makakalapag tayo ng ligtas. Umalis ka dyan. Tigilan mo na ang kalokohan. Hindi na ako maniniwala sa kahit anong sasabihin mo. Niloloko pa rin kayong lahat. Ang kapitan at co-pilot ay kanina pa. Nawalan ng malay. Ang nasa loob ng cockpit ngayon, na nagmamanyobra ng eroplano, ay isang 9 na taong gulang, na batang babae at nanay niya. Isang mag-inang galing probinsya. Marunong ba silang magpalipad ng eroplano? Hinihila nila tayo para mamatay ng sabay-sabay. 9 na taong gulang na batang babae nagpapalipad. Napakalaking kahibangan yan. Kaya pala ganito ang lipad ng eroplano. Tama. Maalog na nga at nasusunog pa. 2 babae pala ang nagmamarunong. Nakakalaswa. Videohan ko sila ngayon. Kapag lumapag ako, ipopost ko sila sa internet para husgahan sila ng buong bansa. Makinig kayong lahat sa akin. Sugurin natin at kalagkarin palabas ang mag-inang baliw. Hayaan yung anak ko ang magpalipad. Nag-aral ng aviation ang anak ko. Tama, hayaan ang anak ko ang gumawa. Palayasin sila. Tama, sugurin. Palayasin sila. Lagot na. Huminahon muna kayong lahat. Pakiusap bumalik sa upuan. Anumang pagsugod sa cabin ay malalang makakaapekto sa flight safety. Ginang-Ginoo. Buksan ang pinto, buksan. Buksan nyo ang pinto. Bilisan buksan. Bakit ayaw gumana? Siguradong may kumokontrol sa loob. Huwag na tayong magsayang ng oras. Gamitan na ng puwersa para buksan ang pinto. Lumabas kayo dyan. Noomi, mabubuksan na ang pinto. Paano na ito? Mama, papatatagin ko muna ang operasyon. Harangan mo ang pinto. Kapag talagang nakapasok sila, ang paglipat ng center of gravity at abala. Sa oras na iyon, talagang babagsak ang eroplano at mamamatay lahat. CJ,
Buksan. Gusto mong isara. Asa ka pa. Gusto mong isara. Asa ka pa. Ano? Talagang siyam na taong gulang na bata ang nagpapalipad. Ang buhay ng buong eroplano ay nasa mga kamay niya. Ano bang sinabi ko? Kalokohan ito. Hayaan ang isang siyam na taong batang babae na magpalipad. Kung gagalaw pa kayo, mamamatay tayong lahat. Lahat. Huminahon kayong lahat. Totoong nagliligtas ng tao ang anak ko. Kung magpapatuloy kayo ng ganyan, kayo pa ang magpapahamak sa lahat ng tao sa eroplano. Huwag kayong makinig sa kasinungalingan niya. Bilisan nating hatakin ang pinto. Ang dalawang paslit na ito ay kalagkarin palabas. Tama, kalagkarin. Buksan. Videohan ko sila. Noomi. Mama, hindi ko na kaya. Kailangan na ba talagang humantong sa pagbagsak ng eroplano at pagkamatay ng lahat? Buksan. Lumabas kayo dyan. Lumabas kayo. Buksan. Tigil. Anong ginagawa ninyo? Cockpit ng eroplano ito. Hindi palengke. Ngayon pa lang, lumabag na kayo sa aviation safety at lumabag sa aviation law. Alam nyo ba iyon? Ano? Tito Kapitan, ayaw din naman namin eh. Pero tignan nyo, isang siyam na taong gulang na bata, pinagbigyan ng ang magpalipad, pero dadalhin pa niya sa dagat. Hindi ba't parang dinadala niya tayong lahat sa kamatayan? Na Tito Kapitan, nahihibang na ba kayo? Isang bata ang nagpapalipad. Hindi nyo man lang pinigilan. Nakikipaglaro siya kay kamatayan. Kailangan natin siyang pigilan. Pigilan siya. Kung wala ang batang ito. Kanina pa tayo namatay sa pagsabog ng makina kanina. Namatay sa pakikipagbanggaan sa cargo plane. Sa ere. Kaya kayo nakakatayo rito ngayon. Para questionin siya. Ay dahil nakaupo pa rin siya doon. At ginagawa ang lahat. Para manatiling buhay kayong lahat. Mga pasahero. Gamit ang 20 taon ng aking flight career. At ang 4 na guhit sa balikat ko, ginagarantiya ko. Hindi kayo ipinapahamak ni Noomi. Kundi, ginagamit ang lahat ng pagsisikap at tapang para iligtas ang bawat isa sa atin. Malay ba namin kung pinagtatakpan mo siya? Kayong mag-iina. May espesyal na relasyon ano? Sa mga sinasabi mo, bakit kami maniniwala agad? Tama. Malay ba namin kung sa likod nito may kung anong transaksyon? Isang siyam na taong gulang, batang probinsyana, kung kaya niyang magpalipad, edi ang mga aviation school ng bansa natin ay nagsayang lang ng oras. Ay nga, hindi ba flight school ang tinapos mo? Nga, hindi ba dapat ipaliwanag ito? Naniniwala ako sa batang iyon, dahil ang buhay ko ay sinagip ng batang iyon. Narinig ko sa head flight attendant. Kung wala siya, hindi na ako buhay ngayon. Tama ang sinabi ni Tito Kapitan. Inililigtas tayo ng batang babae. Tama ang sinabi ng kuya na ito. Kung wala ang batang babae kanina, patay na sana siya. Ginagarantiya na ni Tito Kapitan ang 20 tao. Flight career niya. Naniniwala ako sa kanya. Hinding-hindi niya gagawin. Biro ang buhay ng buong eroplano. Kayo naman. Kanina pagatong ng gatong dyan. Ano bang masamang balak nyo? Iniisip lang din namin ang kaligtasan ng lahat. Malay ba namin kung sa likod ay may sabwatan sila? Tumahimik kayo. Bumalik sa upuan. Bumalik at ikabit ang seatbelt. Ingat-ingat. Mag-ingat at ikabit ang seatbelt. Head flight attendant. Agad na inspeksyonin ang kagamitan sa kabin at kaligtasan ng pasahero. Simulan ang pre-landing. Final confirmation procedure. Naiintindihan. Tito Kapitan, mag-ingat at ikabit ang seatbelt. Anong nangyayari? May mangyayari na naman ba? Iha. Napakahirap ng water landing. Ang agos at alon ay parehong pabago-bago. Kahit noong nasa rurok pa ako ng lakas. At ako mismo ang gagawa. Ang sansa ay wala pang 10%. Kaya mo ba talagang gawin? Tito Kapitan, gagawin kong 100% ang 10% na sansa.
Siguradong, iuwi ko ang lahat. Sige, naniniwala ako sa iyo. J6,654. Sumagot kung naririnig. Bumalik na ang komunikasyon. Commander Ju. Hindi pa rin makontak ang J6,654. Tuluyang naputol ang signal. Kanina ay mabilis na bumaba ang altitude nila. Tapos ngayon ay tuluyang nawala. Natatakot akong baka sobrang nasira ang katawan ng eroplano. At tuluyan ng, hindi pwede. Hanggat wala pa sa huling sandali, hindi pwedeng sumuko. Patuloy na subukan ang lahat ng available frequency. Buong puwersang tawagan ang E6,654. Linyon G6,654. Ito ang Tor ng Jiangsheng. Sumagot kung naririnig. Tor, J6,654. Humihiling ng komunikasyon. J6,654. Natanggap ng Tor. Pakipaliwanag ang kasalukuyang sitwasyon. Tor, J6,654. Nagdedeklara ng emergency status. Malubhang nasira ang eroplano. Nasira ang kaliwang makina. Maraming sistema ang hindi gumagana. Hindi mapanatili ang safety altitude. Humihiling na agad isagawa ang water landing. Landing coordinates east longitude 125 degrees 37 minutes. North latitude 28 degrees 15 minutes na karagatan. Humihiling ng emergency rescue guidance. Ano? Water landing. J6,654. Napakataas ng panganib ng water landing. Base sa inyong kasalukuyang coordinates. Sa hilagang kanluran na may layong 200 kilometers ay ang paliparan ng Haicheng. Na-clear na ang runway. Pwedeng tumanggap ng emergency landing. Kailangan nyo ba ng guidance? Papunta sa nasabing airport. Tor. Ito ang J6,654. Magre-report ako ng sitwasyon. Kulang na ang gasolina namin. Patuloy na nawawala ng pressure ang hydraulic system. At may panganib sa istruktura ng kanang pakpak. Base sa assessment, hindi aabot ang eroplano sa paliparan ng Haicheng. Kailangang magsagawa ng emergency landing sa dagat. Humihingi ng tulong sa Tor. J6,654. Naiintindihan ng Tor. Naitala na ang landing coordinates. Agad na sisimulan ang pinakamataas na antas ng Maritime Rescue Emergency Procedure. Nakakatakot ang katumpakan ng husga ng batang ito at napakataas ng professionalism. Ano ba talagang pinagmulan niya? Yesu Hand. Ang tunog na ito. Naalala ko na rin sa wakas. Tito Kapitan. Ang kausap ba kanina? Ay si Du Fang. Kilala mo ba si Commander Du? Higit pa sa kilala. Ang batang Du Fang na iyon. Noong nag-aaral pa siya ng pagpapalipad sa ilalim ko. Ang pagiging padalos-dalos niya ay sariwa pa sa alaala ko. Hindi ko akalain na ngayon ay kaya na niyang tumayo sa sarili niyang paa at naging commander na nakaupo sa Tor. Ang bilis ng panahon. J6,654 pakipaliwanag ang landing plan. Buong puwersa kaming makikipagtulungan. Base sa kasalukuyang datos. Gumawa ako ng 3 landing plan. Plan A. Kung maayos na makakabagsak sa tubig. Ang pinakamalapit na rescue boat at helicopter ay mag-aabang sa coordinates ng karagatan. Maghanda sa paglipat ng mga pasahero. Plan B. Kung tumagilid ang katawan ng eroplano, isara ang karagatan. Unahin ang pag-airlift sa mga sugatan. Plan B. Kung madurog ang katawan ng eroplano, agad simulan ang malawakang search and rescue at wreckage positioning procedure. Iwik 3 plan. Naitala na. Ang rescue forces ay partikular na i-deploy. Sandali. Plan E. Hindi ba't ito ang nakasanayan ni Gurong Zhang? Agad na simulan ang Level 3 Emergency Warning Status ng Tor. Gamit ang landing coordinates bilang sentro at 5 nautical miles na radius bilang danger zone. Ipaalam sa Coast Guard Bombero, medical at lahat ng emergency unit na magtipon ang lahat at agad na simulan ang deployment. Coast Guard Command Center ba ito? Ito ang Tor. Emergency Rescue Order. J6,654. Nasimulan na ang emergency procedure. Ang helicopter ng Coast Guard at rescue boats ay umalis na. Inaasahang sa loob ng 10 minuto ay darating sa inyong lugar. Kasalukuyang lagay ng dagat ay 1 meter ang taas ng alon. East wind level 3. Maganda ang visibility. Panatilihin ang komunikasyon. Suportado namin kayo sa buong proseso. Natanggap ang impormasyon ng Tor.
Kasalukuyang nagsasagawa ng final system calibration. Altitude 350. Speed 270. Handa nang pumasok sa landing route. Kaya ba talaga natin? Siguradong dadalhin ko ang lahat. Sa ligtas na paglapag. Tor ito ang gay 6,654. Handa nang lumapag. Palapit na ng palapit sa dagat. Talagang, babagsak na ba tayo sa dagat? Sinabi ko na, nahayaan ang mag-inang iyon, na magpalipad ay paghahanap ng gulo. Anong nangyayari ngayon? Tapos na ang lahat, huli na ang lahat ng sasabihin. Nga, kung sa simula pa lang, ay pinagpalipad na ang isang lalaki, gamit ang kakayahan niya bilang college student. Paanong ang mga pangyayari ay aabot sa ganito? Katapusan na talaga natin ngayon. Mga pasahero, dahil sa mechanical failure ng eroplano, malapit na tayong magsagawa ng emergency water landing. Manatiling kalmado, magtiwala sa flight crew, sumunod sa utos ng flight attendant. Ano? Kailangang maglanding sa dagat. Matanda ko. Hindi nga tayo marunong lumangoy. Siguradong mamamatay na tayo nito. Base sa kondisyon ng eroplano ngayon, imposibleng magtagumpay. Napakahirap ng water landing. Hindi ako pumapayag na lumapag. Hindi pwedeng lumapag. Napakahirap ng water landing. Hindi ako pumapayag na lumapag. Hindi pwedeng lumapag. Hinihiling ko na ibalik kami sa destinasyon. Ginang, huminahon po kayo. Maupo sa upuan. At ikabit ang seatbelt. Kailangan ng lumapag ng eroplano ngayon. Hindi ako makikinig. Anong kailangang lumapag? Sadyang mga wala lang kayong silbi. Hindi ba sinabi na ni Kapitan kanina na magtiwala tayo kay Noomi? Inililigtas niya tayo. Uto-uto. Niloloko na kayo, tuwang-tuwa pa kayo. Ang anak ko ay matalinong estudyante ng Aviation University. Sinabi na niya, ang water landing ay hindi magtatagumpay. Ilabas mo bilis ang student D mo. Ipakita mo sa kanila. Estudyante ako ng Aviation University. Kaya kong responsableng sabihin sa lahat, ang hirap ng water landing. Ang sansa ng tagumpay ay halos zero. Bilisan niyong pigilan siya. Kundi mamamatay talaga tayo. Pigilan siya. Talagang pinag-aaralan niya ito. Kung gayon, sino ba talaga ang dapat nating pakinggan? Wala na akong pinaniniwalaan ngayon. Anong walang kwentang child prodigy captain? Anong walang kwentang college student? Lahat walang kwenta. Hindi ko matatanggap ngayon na ituloy ang lipad, lalo na ang tanggapin ang kung anong walang kwentang landing. Bumalik. Ngayon din. Ibalik kami. Kung saan kami nanggaling. Bumalik. Hinihiling naming bumalik. Bumalik. Ibalik niyo kami. Mga pasahero, huminahon kayo. Pakiusap, makinig kayo sa akin. Anong pakikinggan sa iyo? Pakinggan kung paano mo kami lokohin. Para mamatay, ano? Nga, wag na kayong magpalusot. Iuwi niyo na kami bilis. Tumahimik ang lahat. Makinig kayo sa sasabihin ko. Naiintindihan ko ang nararamdaman niyo ngayon. Sa totoo lang, noong una ay gaya niyo rin ako. Mababa ang tingin ko. Sa mag-inang nasa loob. Akala ko ang isang 9 na taong gulang na batang babae ay walang alam sa pagpapalipad ng eroplano. Talagang kalokohan ito. Pero, siya mismo, noong malubhang nasugatan si Kapitan, ang nagpatatag sa eroplano. Siya mismo, noong malubhang nasugatan si Kapitan, ang nagpatatag sa eroplano. Siya mismo, noong tayo ay babangga na sa cargo plane, dinala niya tayo para matagumpay na umiwas. Pwedeng swerte lang ang isa. Pero paano kung 2 o 3 beses? Siya, ang paulit-ulit na, naglayo sa atin. Sa bingit ng gulo, sira na ang eroplano ngayon. Hindi pwedeng tumuloy. Lalong hindi pwedeng bumalik. Ang water landing, ang siya nating, tanging paraan para mabuhay ngayon. Kaya pakiusap, pagkatiwalaan natin siya sa huling pagkakataon. Pagkatiwalaan natin ang flight crew. Tama. Kaming buong flight crew ay sumailalim sa pinakaprofesional at pinakamahigpit na pagsasanay.
May kakayahan kami. May tiwala kami. Nadadalhin ang lahat upang makalikas. Pakiusap magtiwala kayo sa amin. Naniniwala ako sa kanila. Naniniwala rin ako. Kahit ano paman. Mga profesional sila. Magsiupo ang lahat. Kayong mga uto-uto. Ibalik nyo kami. Ibalik. Salamat. Salamat sa tiwala nyo. Siguradong dadalhin namin ang lahat. Nang ligtas pa uwi. Si Oxy. Salamat sa iyo. Ginagawa ko lang ang trabaho ko. Mga pasahero, ang eroplano natin ay malapit nang magsagawa ng emergency water landing. Manatiling kalmado. Siguraduhing sumunod sa utos ng flight attendant. Isuot ang life vest. Gawin ang brace position. Life vest. Gayahin niyo ako ngayon. Isuot ang life vest. Ikabit ang seatbelt. Pag-ikisin ang mga kamay sa harap. Ipatong sa tuktok ng upuan sa harap. Idiin ang buong katawan paharap. Attention all units. Target plane G6,654. Inaasahang sa loob ng 1 minuto ay lalapag sa dagat. Maghanda sa rescue. J6,654. Nasa pwesto na ang lahat ng rescue forces. Maayos ang lagay ng dagat. Ihintayin namin kayo. J6,654. Kailangan niyong magtagumpay sa paglapag. Mama, natatakot ako. Makakauwi na tayo maya-maya. Pagka-uwi, ibibili ka ni Mama ng paborito mong ice cream. Okay ba? Mga pasahero, panatilihin ang brace position. Huwag magpanik. Ang buong flight crew ay kasama ninyo at sa iyo ngayong araw. Huwag kang magpasalamat sa akin. Ako ang dapat magpasalamat. Kung wala si Noomi, malamang ngayon, hindi na ako. Tilang bayani. Iho, mukhang bago ang mukha mo ah. Saang airline ka galing? Inimbitahan din ba kayo sa seremonya ng parangal? Ang hinan namin ay hindi pumunta rito para maging extra sa seremonya. Siya ang bida ngayong araw. Bida. Hindi ba't ang 9 na taong gulang na bayaning? Si Noomi. Anong Noomi? Noomi Siopao ka mo. Gawa-gawa lang nila iyon. Sasabihin ko sa inyo. Kahapon ang totoong nagpalipad ng flight G6,654 at nagligtas sa lahat ng tao. Ay ang anak kong si Wang Yinan. Iho, hindi magandang biro iyan. Sige nga, idetalye mo. Makikinig ako. Hay naku. Siyempre hindi ito biro. Director niyo, hindi niyo lang alam ang sitwasyon kahapon. Kung gaano ang anak ko ang nagligtas sa lahat. Bakit ang bali-balita sa labas ay isang batang babae ang nagligtas sa buong eroplano? Hay naku. Hindi niyo lang alam, Director niyo. Iyong batang babae na iyon. Hindi rin namin alam kung paano siya nakapasok doon. Takot na takot nga siya noon. Umiiyak pa sa yakap ng nanay niya. Naawa ang anak ko. Kaya hinayaan niyang manatili sa gilid. Hindi namin akalain na sa huli aagawin niya lahat ng kredito. Sa huli, inagaw niya lahat ng kredito. Ang pamilya namin ay puro tapat na tao. Hindi ka... Maraming salamat po sa inyo. Student Wang, gusto mo bang bawiin ang karangalang Hero Captain na para sa iyo? At makakuha pa ng higit pa. Gusto ko po, syempre gusto ko. Mamaya, sa seremonya, lakasan mo ang loob mong tumayo. Sa harap ng lahat ng media, sabihin mo ang totoo. Basta't kaya mo. Bibigyan kita ng pagkakataong mag-intern sa Funly Aviation at priority admission. Payag ka ba? Kaya ko po. Ma, mula noong makauwi kahapon, tulog ka lang hanggang ngayon. Sabi ng doktor, sa isip at katawan ay pareho kang pagod. Mabuti na lang gising ka na. Nga pala. Ngayon,
Ang Lingyon Airlines ay magdaraos ng seremonya ng parangal para sa iyo. Inimbintahan talaga tayo. Tinanggihan ko dahil hindi ka pagising. Nabalitaan kong ang pamilya ni Wang Yinan ay pupunta rin. Wang Yinan. May masamang balak ang pamilya ni Wang Yinan. Ang pagpunta nila doon ay siguradong hindi para mag-congratulate lang. Hindi pwede. Kahit ano pa mang gulo ang gawin nila, hindi sila pwedeng magtaksye 6,654. Emergency landing in 6,654. Chiefly, tungkol sa munting bayaning si Noomi, pwede bang magbahagi ng dagdag na detalye? Mga kaibigan sa media, huminahon po kayo. Ang mga tanong ninyo ay susubukan namin ni Chief Lee na sagutin ng detalyado sa susunod na speech upang ipaliwanag ang sitwasyon. Kahapon ang Lingyon Airlines, J6,654 flight, ay nakaranas ng pambihirang sunod-sunod na aberya. Una ay sumabog ang kaliwang makina, na nagdulot ng pagkabasag ng salamin ng cockpit. Nawala ng sumunod, para makaiwas sa cargo plane. Ang eroplano ay sumugod sa bagyo. Tinamaan ng kidlat, na nagdulot ng pagpalya ng maraming sistema. Sa huli, gamit ang nag-iisang makina ay nakalabas sa bagyo at nakakumpleto ng water landing. At ang nakagawa ng lahat ng ito ay walang iba kundi ang 9 na taong gulang na batang babaeng Pero, ngayong araw ang ating munting bayani, dahil sa kondisyon ng katawan, ay sayang na hindi makakarating sa venue. Chief Lee, Commander Ju, kayong dalawa, huwag na kayong umarte dyan. Ang katotohanan ay hindi naman talaga, gaya ng sinasabi nyo. Ginoo, mag-ingat ka sa pananalita mo. Ito ang seremonya ng parangal ng Lingyon Airlines. Hindi lugar para magwala. Kailangan mong panagutan ang bawat salita. Bibitawan mo. Pananagutan ko talaga. Bilang isang executive ng Fanli Aviation. Alam niyo namang ang ulo ni Wang Yinan ay napinsala, naapektuhan ang memorya. Kayo, tinatanong niyo pa siya ng ganoon kahirap na tanong. Gusto niyo lang siyang mapahiya sa harap ng lahat para pagtakpan ang katotohanan. Napakasamang ugali niyo. Ikaw bata, ikaw ba? Masasagot mo ba ng buo ang mga tanong na ito? Siyempre, ang yabang. Paano mo naman masasagot iyon? Noong nagsasagawa ng emergency landing, inilagay ko ang flap sa 15 degrees para makuha ang best lift to drag ratio. Bago lumapag sa tubig, in-adjust ko ang pitch angle ng eroplano sa 8 to 9 degrees para masigurong buntot ang maunang lumapag, para maiwasan na ang nguso ay tumusok sa dagat at magkawasak-wasak. Sa sandali ng paglapag sa tubig, isara ang throttle at hilahin ng husto ang lever. Gamitin ang tiyan ng eroplano para magpabagal sa pamamagitan ng friction sa dagat. Tumpak. Bawat hakbang ay tugma sa emergency handling ng mga matitinding sitwasyon. Masasabi ko pang, masinsinan ang pagkakaisip niya. Grabe, nasagot niya lahat. Kahit wala akong naintindihan. Sa tingin ko napakagaling niya. I record mobilis. Ito ang totoong henyo. Si Wang Yinan, bago malaman ang pinagmulan ng sira, ay gumamit ng dahas at maling paraan ng pagkalas. Kaya, nasira ang katawan ng eroplano. Sa totoong flight maintenance, ay mahigpit itong ipinagbabawal. Kaya idinedeklara ko, si Wang Yinan ay bigong nakapasa sa hamon. Impossible. Hindi pwedeng matalo ang anak ko. Dinaya nyo. Siguradong may daya. Wang Yinan, anong paliwanag mo sa akin? Hindi ba matalinong estudyante ka ng Aviation University? Director New, napakahirap naman ito. Ako, hindi ko mahanap kung nasaan ang problema. Saka, masyadong komplikado ang mga linya. Hindi ito pareho sa pinag-aaralan sa libro. Ang pinahanap ko ay medium difficulty na kagamitan. Kahit ang ganito kaliit na bagay ay hindi mo magawa, nakakadismaya ka. Imposibleng magtagumpay iyan. Sa ganyang antas ng hirap, siguradong hindi rin niya kaya. Tapos na ang circuit repair. Ngayon, simulan ang system self-check. Tagumpay ang system self-check. Normal ang lahat ng datos. Paano nangyari ito? Paanda rin ang makina. Simulan ang self-check. Paano mo nalaman ang mga ito? Commander Ju, anong ibig sabihin nito? Little Ju, nahulaan mo na siguro. Patawarin mo ang guro. Ang sikreto ng paglalakbay sa oras
ay hindi ko pwedeng sabihin sa kahit na sino. Tito Ju, nakabasa ako ng ilang libro ni Zhang Hanying. Sobrang hinahangaan ko siya. Siguro, gustong-gusto ko ring maging kasing husay niya. Kaya nang hindi namamalayan, nagaya ko siya kung paano mag-isip at lumutas ng problema. Sa bagay, ilang dekada nang pumanaw. Sigurong Zhang, paano naman magkakaugnay ang batang babaeng ito sa kanya? Kahit ano paman. Noomi, kailangang magpasalamat sa iyo. Hindi mo lang iniligtas ang buhay ng lahat. Sa flight 6,654, ipinakita mo rin sa akin ang diwa ni Gurong Zhang na nagniningning sa himpapawid. Ang aming Lingyan Airlines at ang buong aviation industry ng bansa ay nangangailangan ng talentong tulad mo para magmana nito. Noomi, sa ngalan ng Lingyan Airlines, formal kitang inaimbitahan na sumali sa aming Youth Aviation Special Training Talent Program. Ipinapangako namin na ibibigay sa iyo ang pinakamagandang resources at pinakaprofesional na gabay para tulungan ka na sistematikong matutong lumipad para maabot mo ang mas malaking pangarap. Commander Ju, napakalaking, magandang balita niyan. Maraming salamat sa pagpapahalaga kay Noomi. Bata pa siya masyado. Nag-aalala ako, baka hindi niya kayanin ang ganoon kalaking pressure. Mama, huwag kang mag-alala. Pangarap ko ito. Hindi ako takot mahirapan. Hindi lang ito pangarap ni Noomi. Ito ang tanging paraan para maipagpatuloy ko si Zhang Hanying ang misyon at makabalik sa asul na langit. Kailangan kong sunggaban ang pagkakataong ito. Tito Ju, pwede akong sumali sa special training. Pero, may isa akong kondisyon. Sabihin mo, hindi ko lang gustong maging piloto. Mas gusto kong makilahok sa disenyo ng eroplano at trabaho sa pagpapaganda nito. Lalo na ngayon, sa flight 6,654, lumabas ang problema sa istruktura ng makina at panganib sa windshield glass. Umaasa ako na makakapasok ako sa design department ng Lingyan Airlines para matuto. Kahit bilang isang pinakamababang intern lang, magsisimula sa pinakasimpleng trabaho. Isang 9 na taong gulang na bata. Engineer Zhao, tignan mo kung sino ang dala ko. Ang ating munting bayani, si Noomi. Alam ko, ang Noomi rito hindi lang para bumisita siya. Gusto niyang makilahok sa disenyo at pagpapaganda ng eroplano. Lalo na ang tungkol sa G6,654 na lumabas na mga problema. Little Ju, nagbibiro ka ba? Hayaan siyang pumasok sa design team. Hindi ba kalokohan iyan? Ang pagpapalipad at pagdidisenyo ay magkaibang bagay. Inaamin ko na siya ay isang henyong kapitan, pero hindi ibig sabihin noon ay pwede na siyang diretsong pumasok sa design team. Kawalan iyan ng respeto sa siyensya. Engineer Zhu, pakinggan mo ako. Itong si Noomi iba siya. Sa ibang mga bata, ang pangunawa niya, tama na, kahit gaano pa kaiba. 9 na taong gulang pa rin siya. Ang trabaho sa disenyo ay nangangailangan ng sistematikong teorya, sandamakmak na kalkulasyon, at mahigpit na karanasan sa engineering. Gamit lang ang konting talento, ay hinding-hindi ito malalampasan. Hindi pwede. Chief Engineer Zhao, ang makina ng 6,654 sa pagkakataong ito ay nagkaroon ng uncontained failure. Ang ugat nito ay ang fan blades, na nagkaroon ng metal fatigue fracture, at ang pagkabaling ito ay dahil sa aerodynamic design, ay hindi tugma sa totoong kondisyon ng trabaho. Kaya nagdulot ng hindi pantay na puwersa sa blades. Sa ilalim ng mata, hindi